Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula dito sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang channel mga kababayan, nandiyan po sa ibaba ang link ng kanyang channel. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan po natin ang kanyang mga video uploads mga kababayan. Maraming salamat po kay Pinoy Mystery Channel, at syempre please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? Ito na nga mga kababayan, isa sa mga alam natin o kinikilala natin na kaalyado o kakampi ng China ay ito nga pong Russia mga kababayan. Pero dito po sa video na to na ipapakita natin, sinasabing tinabla ng Russia ang China mga kababayan. Nako po, sakit sa ulo nito, Alamin natin kung paano tinabla ng Russia ang China mga kababayan, Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Kung ganun man mga kababayan, nakakahiya yung China rito. Taripa, buwis na ipapatong sa mga produktong galing China. Banta ng President-elect na si Trump upang labanan ng peligrong dulot ng mga komunista. Pangako ng darating na administrasyon na siguradong tatapos sa ekonomiya ng China, babawas sa pondo ng kanilang militar at pipigil sa pag-asenso ng bansa. Iwe-weaponize ng Amerika ang tariff upang pabagsakin ang pulang dragon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kamakailan lang ay binagsakan ng napakabigat na taripa ang mga produkto mula sa China. Pero hindi Amerika ang gumawa, kung hindi bansang kasangga ng mga injik. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Nangako ang parating na presidente ng Amerika na magpapatong ito ng taripa o buwis sa mga produktong galing sa China na papasok sa bansa. Ibig sabihin, ang mga kumpanya sa Estados Unidos na i-import o bibili ng produkto mula China ay magbabayad sa pamahalaan ng karagdagang buwis, patong sa presyo ng mismong produkto. Kung 50% ang tariff na idadagdag, ang 1,000 ay magiging 1,500. Kung 100% ang ipapatong na taripa, magiging 2,000 ang presyo ng produkto. Magmamahal ang China-made. Iyan ay upang maging balance sa mga presyo ng produktong gawa sa abroad kumpara sa gawang China. Dito talaga nakikita natin mga babayan, na yung mga China-made, mapapansin natin na talagang sobrang baba ng kanilang mga presyo, Kaya naman na naghahari yung mga produkto ng China, hindi lang po dito sa Pilipinas, hindi lang po sa Asia, maging sa buong mundo na po. Mga kababayan, naghahari po yung mga produkto nila. Bakit? Dahil sa sobrang baba po ng kanilang mga presyo. Diba? Kaya naman yung mga locally made na mga produkto, mga kababayan, parang mas lalong nahihirapang lumaban sa merkado. Diba? Kasi nga, yung mga imported na yan from China na pumapasok dito na sobrang baba ng presyo, mga kababayan, halos mas mababa pa sa presyo ng locally made. So anong nangyayari? Pinapatay, mga kababayan, na mga produkto na galing sa China yung mga locally made at nahihirapan yung mga kababayan natin na nagmamanufacture ng mga produkto natin dito sa Pilipinas. So isa po yan sa napakapangit na epekto, at dapat talaga napigilan natin yung pagpasok ng mga produkto na yan na sobrang baba mula po sa China. Okay? Hinihikayat nito ang taong bayan na tangkilikin ang mga gawang lokal. Tama, diba? Ganun dapat.
Bukod dyan, inaanyayahan din ng maraming negosyo sa ibang bansa na magpatayo ng pagawaan sa loob ng Amerika upang makaiwas sa taripa. Dahil walang buwis kung gagawin ang produkto sa loob ng bansa, maibabalik ang mga trabaho sa taong bayan, Tama. may bababa ang presyo ng local items. Marahil maliit na bagay ito, pero sa bansang ang pangunahing pinagkakakitaan ay export, sakit ito sa ulo. Ano bang bansa ang pinakamalakas na exporter sa buong mundo? Ang sabi sa Investopedia na mula pa noong taong 2009, China ang pinakamalaking exporter. Taong 2023, kumita ito ng mga 3.5 trilyong dolyares. Diba? Kaya hindi nakapagtataka na tinawag ang bansa na the world's factory. Diba? Doon natin nakikita yung mga kababayan no? Na yung mga produkto na yan, no, na isiniship, no, o ini-export from China, papasok po ng iba't ibang bansa, no, talaga namang dami. No, sobrang dami na kung saan ay nakakabahala nga dahil pumapatay ito, mga kababayan, na mga local businesses, no, na mga local manufacturer. 'Di ba? Which is maganda talaga kung ang gagawin dito na lang, no, sa bansa, no, na kung saan sila nagbabagsak, let's say dito sa Pilipinas, dito sila magtayo, no, ng kanilang mga negosyo. 'Di ba? Makakatulong pa 'yan sa gobyerno natin sa pagbabayad nila ng mga tax, nakakapag-generate pa 'yan ng mga trabaho. Pero syempre, yung mga negosyo na legal, mga kababayan, no? Hindi yung mga illegal na pogo na 'yan, mga kababayan. 'Di ba? At syempre, legal yung produkto dapat. Malaki ang pinagkakapirahan ng mga komunista sa kalakalan ng mundo, lalo na yung sa Amerika. Ang pahayag ng World Top Exports na sa taong 2023, kumita ang China sa Amerika ng mga 500 bilyong dolyares. Sa Hong Kong, kumita ito ng 276 bilyong dolyares. Sa Japan, 157 billion. Sa South Korea, halos ganun din. Sa panahong humihina ang ekonomiya ng China, kung babagsakan ito ng mataas na tariff, siguradong malulugi sila. Malaking bagay ito dahil dolyarang bayad ng Amerika sa mga import mula China. Sa makatuwid, noong binalita sa Reuters na nangako si Trump na papatungan din niya ng taripa ang mga produkto mula sa Canada at Mexico, dali-dali ang nakipag-areglo yung dalawang presidente. Sinabi ni Vladimir Putin sa pahayagan ng Iran, ang Kayhan, na yung taripang ipinato ng Estados Unidos noon sa mga produktong inchik ay upang hadlangan ang pag-asenso ng China. Biruin mo, pati Russia alam ang masamang resulta ng malaking taripa. Kaya ang banta ni Trump sa susunod na taon ay mukhang i-weaponize nga ang import tax panlaban sa China. Sa sobrang laki ng epekto nito, binalita ng Yahoo Finance, matapos maihalal ang President-elect Trump, nagbagsakan ng stock exchange ng China. Mantakin mo, hindi pa umuupo sa pagkapangulo si Trump, masama na agad ang resulta nito. At kamakailan lang, binagsakan ng napakalaking taripa ang bansa. Dito natin makikita, mga babayan, no, kung gaano talaga kalakas ang pa rin, no, ang Amerika sa buong mundo. Yung impluwensya, no, ng Amerika sa buong mundo. 'Di ba? Imagine niyo, hindi pa nakakaupo noong time na 'yon, no, si Donald Trump. Nag-announce pa lang ng ganon, bumagsak na agad, no, ang stocks ng China. So talagang napakalaki po ng epekto na 'yan, no, lalo na ngayon na nakaupo na, no, si Donald Trump. 'Di ba? So talaga namang napakalaki ng epekto niyan sa China. Isa rin po 'yan sa nakikita natin, no, na naging dahilan kung paano po nakapag-produce ng ganyang napakaraming mga armas ang China. Kasi kung wala silang malaking pondo, mga kababayan, no, hindi naman sila makakagawa ng ganyang karaming mga armas, no, na ginagamit nila ngayon. 'Di ba? Ang masaklap niyan, mga kababayan, yung ginagawa nilang armas, ginagaya nila yung sa Amerika, no, at yun yung pinangtatapat nila. Yun yung masaklap, no? 'Di ba? Nagbibigay ng kabuhayan yung Amerika sa kanila, no, yun sa pamamagitan ng mga mabababang tax na yan, yung mga taripa na yan, mga babayan. At yung kinikita nila mula doon,
No, yun naman yung ginagamit nila na panggawa ng mga armas na ipanglalaban sa Amerika. 'Di ba? So maganda nga talaga na harangin nila yung mga ginagawa na yan ng China, no, bigyan ng matataas na tax ng mga taripa na yan para maliit lang yung kita nila, mami-minimize yung pag-produce nila ng mga armas. Di ba? Mas maganda nga naman na diskarte yung ganun, yung strategy na yun. Yun yung sinasabi rito parang iwe-weaponize nila yung papataw ng matataas na taripa o mga tax po mula sa mga produkto mula po sa China. Di ba? Pero hindi ng Amerika. Subalit, ng Russia. Ng Russia na. Pati Russia, mga kababayan, di ba? Security Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Volt Typhoon. Jeremy Ryan. Marami sa Pilipinas ang hindi matanggap na babagsakan ng Russia ng malaking tariff ang mga produkto galing China dahil sa mag-BFF si Putin at Xi Jinping. Ito raw ay fake news mula sa kanluran upang sirain ang unity ng China at Russia. Kung ganon, bakit hindi natin tanungin ang media na galit sa kanluran? Media na kasangga ng Hamas, ang Hindustan Times. Sa kanilang YouTube channel, binalita noong 10 ng Disyembre na baka meron na raw crack o bitak ang pagiging magkaibigan ng Russia at China. Tapos, ang titulo nito ay Russia's Big Move, Hints at Trade War. Ang ginawang hakbang ng Russia ay pahiwatig ng isang trade war laban sa China. Mapapansin na ito ay isang pahayag at hindi katanungan. Kumalat na sa bayan ng Tianjin ang ginawa ng Russia dahil doon maraming pagawan. Okay, so stop muna tayo no doon sa tinatawag nilang trade war, mga kababayan, na kung saan ito naman ang epekto naman nitong trade war na to. Parang ganun din, no, maghihirap din yung bansa na yon, no? Kasi babawasan nila yung mga trabaho, no, na napoproduce o yung mga produkto, no, na napoproduce mula doon sa bansa na yon, 'di ba? Malilimitahan, no, yung kita, yung income. So parang ganun din yung economic, no, maaapektuhan. Parang ganun din naman sa gera talaga, 'di ba? Naaapektuhan din yung mga mamamayan, yung ekonomiya. Andun naman sa trade war, mga kababayan, walang damage, no, doon sa mga infrastructure. No, ang masaklap lang talagang ganun din yung epekto. No, maapektuhan din yung ekonomiya nila, yung mga mamamayan nila, ganun pa rin yung epekto. 'Di ba? Kaya kung hindi titigil itong China na to, no, sa kanilang mga ginagawa, no, sa pang-aangkin, pangaharas, pananakot, pagpapakita ng lakas ng puwersa nila, talagang babagsak sila, no, sa mga ganyang pangyayari. Yung trade war, doon sila dadalihin, no? Posible, no, nasa trade war sila dadalihin netong mga malalaking bansa na to. At nakikita rin siguro ni Putin, no, na merong threat itong bansa na to, itong China, sa ekonomiya rin nila, 'di ba? Noong ika-6 ng Disyembre sa News WQ, pahayagan mula mismo sa China, binalita na tinaasan ng Russia ang tariff ng 55.65%. Grabe, kalahati, mga kababayan. So sa 100, no, na dati, na lang natin, sample natin sa 100, tapos magiging 55.65% yung itinaas sa taripa, no, so magiging 155.65. Diba? So napakalaki po ng epekto nito, mga kababayan, lalo na do sa mga imported na produkto mula po sa China na pumapasok sa Russia. Diba? Mas malaki pa ito sa taripa ni Trump. Sinabi pa sa ulat na hindi nila ito inaasahan at mas masahol pa nga kumpara sa banta ni Trump. Wala pang komento mula sa mga komunista ang lumabas matapos ang desisyon ng Russia. Marahil medyo nalito ang mga inchik sa ginawa ng kanilang kasangga. Inulat ng Asia Times noon, 9 ng Disyembre, na nagumpisa na nga ang Russia at China trade war. Sinabi na binagsakan ng Moscow ng malaking taripa ang mga parte ng kasangkapan na gawa sa China. Sinabi muli sa Hindustan Times na nagpahayag ng pagkapuot ang isang kolumnistang inchik sa ginawa ng Russia. Ayon sa kanya, noong pinahayag ni Trump ang balak na taripa, binatikos ito halos araw-araw. Pero nung Russia ang gumawa, walang nagsalita sa China. Tahimik sila. Kung matatandaan,
Si Putin ang nagsabi na hinahadlangan ng Amerika ang pag-asenso ng mga komunista. Tapos, siya rin pala magpapatong ng 55% na tariff. Kaya marami ang nagtatanong, bakit ito ginawa ng Russia kung kaalyansa nila ang China? Ito yung sinasabi ng Taiwan sa Taipei Times noon, na ang pagiging magkaibigan ni Putin at Xi Jinping ay parang marriage of convenience, katulad ng pag-aasawa ng dayuhan para lang maging isang citizen. Ang marriage of convenience ay katagang gamit kung ang pagsanib puwersa ng dalawa o mga grupo ay base lamang sa common enemy o pareho lang sila ng kalaban. Madalas gawin ito ng mga politiko kung may mahihita sila sa kabila. Kailangan ng Russia ng tulong sa kagamitan panlaban sa Ukraine, at ang China ay may kakayahang magpadala ng mga teknolohiyang magagamit sa giyera. Sa kabilang banda naman, kailangan ng mga komunista ang resback ng Russia kung sakaling sumabog ang malaking gulo sa West Philippine Sea. Napagtanto ng dalawang bansa na ang common enemy ay ang USA. Pero may isang problema dito. Malaki nga ang galit ni Trump sa China. Subalit, mahirap sabihing may galit ito kay Putin. Anong aral ang Grabe, mapupulot dito? Imagine ninyo yun, no? Inaano nila, iniisip nila na napakalaking kaalyado nila, yung Russia, no? Tapos bigla silang babanatan ng gano'n, no, na napakataas ng mga taripa. Mga tax, mga babayan, no? At ang nakakapagtaka nga rito sa sinabi rito, no, na yung Amerika ang nagtaas ng tariff o yung mga tax na yan, no? Binanatan nila ng binanatan, no? Etong Amerika, no, binanatan ng China, ng mga media ng China. Pagdating po nung Russia ay nanahimik sila. Bakit? No, bakit kaya? Di kaya strategy lang to, mga babayan. Ang lilin lang na naman. No, alright, so i-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, Sid sa Mobs TV. Peace!